Humirit din umano ng mga proyekto sina Senators Robin Padilla at Bongo. Sana lang po sa susunod pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for later release. Kami pa yung nadamay dito na sa totoo lamang po kami yung less privileged dito. At alam naman po ng mga kasamahan natin yan for the past 3 years na ako mismo yung mga proyekto nga po na nabilong po dun sa FLR yung for later release. So ayan mga boss, oh. So halos lahat na hindi kaalyado ng administrasyon. So yun yung nangyari. If FLR yung insertion nila dito, at ang balita ko nga na itong kay Senator Bongo dahil siyang mayakda sa Malasakit Center. Balita ko mga boss na hindi binigyan ng budget itong Malasakit Center ni Bongo na ang dami. Oo mga boss, ang daming nakinabang dito sa Malasakit Center. At hindi nare-release yung pondo at hindi na uumpisahan. Ibig sabihin yan, ako po yung kami, yung mga less privileged dito sa Senado as early as 2023. Yung mga proyekto ko po ay yung mga amendments natin hindi pa nare-release dahil identified po ako sa nakaraang administrasyon. Good morning mga boss, welcome back sa panibago nating video. So sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng mga subscribers natin na nasa ibang bansa, so good morning, good afternoon at good evening sa inyong lahat. So ngayon mga boss, pag-usapan lang natin yung nag-trending kahapon mga boss na isiniwalat ni dating DPWH Undersecretary Manuel Bunuan na kung saan maraming senador di umano mga boss na nakinabang. Isa nga dito mga boss ang pinangalanan sina Robin Padilla at Senator Bongo at marami pa mga boss. So halika panoorin natin ang video. Humirit din umano ng mga proyekto sina Senators Robin Padilla at Bongo. Yan ang laman ng testimonya ni former DPWH Secretary Manuel Bunuan sa Sandigan Bayan kung saan nabanggit din ang tinatawag na leadership funds ng mga senador. Ang detalye sa agenda report ni John Riz Calata. Natapos na ang prosekusyon sa pagpepresenta ng testigo sa kasong malversation ni former Senator Bong Revilla at kapwa-akusado nito dahil sa umano'y 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Isa sa mga huling hinarap si dating Public Works Secretary Manuel Bunuan kung saan naungkat ang usaping leadership fund na para sa priority projects ng mga senador na nagkakahalaga ng 24 billion pesos noong 2024 at 2025. Dito umano hinugot ang pondo para sa proyektong iniuugnay sa kaso. Ayon kay Bunuan, nagsimula ang leadership fund noong 2024 na dumaan umano sa cabinet meeting. Si Senator Mig Zubiri ang Senate President noong panahon na yon, habang si Revilla ang chairperson ng Senate Committee on Public Works. Si Zubiri daw ang may pasya sa kung magkano ang ilalaang pondo sa bawat senador. Nakadalasan anya ay 500 million pesos ang minimum, pero 1 billion pesos para sa chairman ng major committees. Gayunman, nilinaw ni Bunuan na walang mali sa pag-avail ng leadership fund hanggat walang kickback na natatanggap ang mga mambabatas. Ibinunyag din ni Bunuan na bukod kina Revilla at Senador Jinggoy Estrada, nagsumite rin ng listahan ng infrastructure projects kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, sina Senators Bongo at Robin Padilla. Dagdag niya, lahat ng senador noong 2024 ay nag-avail umano ng leadership fund. Isiniwalat pa ni Bunuan na nagpasalamat at in-acknowledge pa ni na Senators Amy Marcos at Revilla ang umano'y assistance na ibinigay niya para maka-avail ng leadership fund ang mga ito. Bukod dito, tinukoy rin ni Bunuan ang iba pang paraan para makakuha ng pondo para sa mga proyekto. Ang errata o revised information na nakasaad sa mga proyekto mula sa district offices o sa proponent ng proyekto. Direkta umano itong isinusumite sa House Committee on Appropriations na pinamumunuan noon ni resigned Congressman Saldico na nagdedesisyon bago isumite ang proyekto sa plenaryo ng Kamara. Nang tanongin naman ng depensa ni Revilla si Bunuan kung tumanggap ito ng kickback mula sa mga proyekto, tikom ang dating kalihim at ginamit ang kanyang karapatang manahimik. Magsisimula ang presentasyon ng ebidensya at testigo ng depensa sa September 1. So sana mga boss ituloy itong investigasyon sa flood control mga boss dahil kitang-kita nyo naman kung anong nangyari ngayon sa ating bansa, lalong-lalo na dito sa Metro Manila mga boss. Dito sa Parañaque, grabe ang basura, tambak na tambak yung mga basura na nagkalat. So sana ituloy dahil kawawa yung taong bayan sa ginawa nila. Sila yung nakinabang, ang taong bayan ang naghihirap.
So ito pa mga boss, pakinggan natin yung pahayag ng mga senador matapos isiniwalat ni ex-DPWH Undersecretary Manuel Bunuan. Ang daming senador dito na idinawit na kung saan naglabas ng pahayag ang mga senador na isinangkot mga boss. Halika, panoorin natin. President, you basically said what I wanted to say, but I wanted to sisegundahan ko yung sinabi ninyong dalawa kasi kanina lumapit talaga ako kay Migs when I saw Senator Migs when I saw the news article na sabi ko bakit malisyoso ang dating nito nasa kanya na yun to clarify anything, but by the mere fact that may mga projects that the senators are being asked to support in the budget is our job. So like I said, sinabi mo yon na nandyan yung mga governors, nandyan yung mga from barangay captain, kung sana may CCTV tayo para pakita niyo yung dala ng mga, ano tawag na, sabihin ko, module, folder ng mga from barangay captain to mayors, governors, may dala ho yan kasi nagre-request po ng project. And pag malaki, ang gagawin pa nga nila, iisa-isahin nila, sabihin nila na, Senator, ganito, phase 1 po kasi sa inyo, nahingi na ho namin kay ganito yung phase 2. Why do they do that? Because it is our job. It is in the Constitution. So, alam nila ngayon, none of us, I can speak, I guess I cannot speak for everyone na, but I'll speak for myself. We don't tolerate corruption here. But I also don't tolerate that there are insinuations that we're doing wrong when we make amendments that are called insertion. Tatawagin ng insertion, tapos may mali siya na. Whether that is the news outlets, people out there from within the Senate, I object to that. That is not fair because it is our job. Ngayon, kung meron kang ginawang malisyoso, di yun, take it up in the proper forum. Pero to just say na si Senator JV, gamitin ko Senator JV kasi okay lang sa kanya to, nag-insert ng ganito karami dun sa sa PhilHealth. Oh, ginagawa namin yan. Because it's our job. Ilang beses ako tumayo dito na, alam niyo yan, kasi kayo po ang chairman, na nilaban ko na ibalik, i-insert. Yes, that is the word insertion. Ibalik, i-insert yung pondo ng PhilHealth na hindi binibigay. So if I call it an amendment, it's okay. But if I call it an insertion, malisyoso yon, bawal yon. So that's what I'm saying. It is our job. So I thank the majority floor leader for standing up and sabi nga niya, ako na tumayo dito. Well, tumatayo din ako with you. Tumatayo din ako with you. And I never went to you for a project kasi nga tama, alam ko na si Sa totoo lang mga boss, yung insertion, walang mali doon. Walang mali kung may insertion yung mga politiko natin, politiko dito sa Kongreso at saka sa Senado, walang mali dyan mga boss. So ang tanong lang dyan, kung ginamit ba sa tama? Finance Chairman, that was Sani Angara at that time, then Senate President last year, and now JV, nasasabi mong, may room ba tayo para sa more classrooms? May space ba na paghahanapan? Remember in our debate yesterday on no detention, di ba? I put on record na nagdagdag ako ng budget for zero balance billing. And then the Senate President properly reminded me na hindi lang para dun sa mga regional hospitals and LGUs, pati sa specialty hospitals. You reminded me. And then I even said nga na yung pilot project na I proudly, ako nag-initiate, ako talaga nag-insert nun. 1 billion for pilot project ng LGU Zero Balance kasi naaawa ako sa mga mayor na pinupuntahan sila ng mga pasyente na in-announce po Zero Balance. Ay, hindi kasi kami makakasama doon. So, maliit lang yung 1 billion, sobrang konti, but I put on record, it's a start. I could have asked you, because kayo, Mr. Senate President, ang chairman noon, sige na, lagyan mo to ng 10 billion because 10 is probably kulang sa dami ng LGU hospitals natin. But alam ko may hangganan, so sabi ko, start ako 1 billion. Kaya sa next chairman natin ng Committee on Finance, abangan mo, kasi pag nagamit lang maganda yung LGU zero balance budget na yon, baka doblehin ko, triplehin ko. At I'm sure papayag ka kasi full support din tayo sa bagong PhilHealth chairperson, president, di ba? So, ganun yun. That is the process. So, thank you, Majority Floor Leader, for bringing this up. Sana nakadagdag lang tayo sa pagkakaintindi ng mga kababayan natin on what our jobs are. And again, no tolerance naman po tayo sa mga kasamaan at mga corruption naman dyan. We're just doing our job. Thank you. Floor Leader, Senator Migs Zubiri, yung pangalan ko, totoo yun. May nagreklamo po sa akin way back.
tungkol dun sa problema sa Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Si Emmanuel Capul pumunta po sa programa ko all the way from Bukidnon to complain tungkol doon sa mataas na dike sa tabing ilog na umabot sa kabahayan at kalsada na umaapaw. Kasi ito yung hindi tinapos na project ng DPWH, biglang inabandona kasi nakatiwangwang lang. At maraming residente ang sobrang apektado doon sa problemang yon. At nang inilapit ko nga po kay Senator Mig Zubiri, at that time, naayos po yung problema. Thank you, Senator Migs. Thank you. So ito mga boss, pakinggan lang natin si Robin Padilla mga boss, na kung saan mabilisang mensahe lang yung ibinigay niya dito mga boss. Dahil halos lahat na hindi kakampi dito sa administrasyon mga boss, ang ginawa is FLR yung insertion nila dito, or later release yung insertion nila dito. Isa nga dito mga boss yung kay Robin Padilla, kay Senator Bongo. So halika, ituloy lang natin. Do you recognize Senator Robin Padilla? Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Sana lang po sa susunod, pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami, pero hindi nabanggit na FLR yon for later release. We recognize the chairman of the Finance Committee, Senator Xavier Hercito. Thank you, Mr. President. Just to clarify also, and being the new chair of the Committee on Finance, I intend to continue the reforms that which the Senate President started when he was Committee on Finance chair. Of course, as an offshoot because of that, the biggest scandal ever to hit in history. There were safeguards that were put in place and belt tightening and so on. But we will continue with the transparency and in the reforms that you started. Of course, everything will be available online. As you, the BICAM will also be open. It will be an open BICAM, and we will also consult the civil society organization. So it will be a very open budget, and all the information that will be needed will be readily be available. This early, I already told our counterparts that we will not accept or allow insertions and amendments done in the BICAM. No? If ever it will be done here in open on the floor, on the amendment portions as we deliberate on the budget. So it will be allowed on floor, but during the BICAM, it will not be allowed anymore as you started, Mr. President. So be rest assured that we will make sure that the trust of the people we will regain the trust, no, because of the reforms that we have started last year with the budget here in the Senate. But again, it will be a balance. This early I will say that we need to strike a balance because the unintended consequence of that too much tightening and safeguards that were instilled is that the economic progress quite slow down a bit because of the very slow public spending. So we really have to strike a balance, but be rest assured that transparency and the reforms will continue. And just like what the majority leader has said, there are Senator Pia and the rest, there are a lot of, it's part of our job as legislators to also to make amendments. So not all insertions or amendments they call it are bad. There are good amendments, in fact, especially for colleges, for state colleges, for health and other programs, that will really improve the quality of lives of our people. And just to give you an example, Senate President, one of our guests here, Governor Dato Tuca Mastura of the newly created Maguindanao del Norte. This is the first visit of the this is a historic visit because this is the visit when the newly created province had their he's the governor of the newly created province, and I had the chance, Mr. President, to be the first
national official to visit the newly created Maguindanao del Norte. And just the same, he came with the provincial admin, Dato Sharifuddin Mastura, Deputy Speaker Attorney Ishar Mastura, and also I just like to mention my classmate who I last saw in De La Salle, 1992. Former Vice Governor Dustin Mastura is here also. He was the one, incidentally, Mr. President, who stood up and after the Ampatuan massacre, who fought the Ampatuans and won against them, no, as Vice Governor. So these people come from the very far flung area of Maguindanao del Norte. Pupunta po sila dito sa Senado. May dalahong, halimbawa, may request po sila, parang ang hirap naman ho nating tamblahin o tanggihan, di ba? Kung ang dami hong lumalapit sa atin, I'm sure a lot of our colleagues can relate na napakarami, lalo na yung mga nanggaling sa yung hindi wala hong direktang flight, pupunta rito, may mga request, para ang hirap naman na hindi ho natin pakikinggan at pagbibigyan kung pwede naman. Okay? And I think, I would agree that it's really part of the job, part of legislation, to improve our budget, and be rest assured that to my colleagues that although of course transparency will continue, reforms will continue, but of course we have to make sure also that we serve our purpose. That is, if there are projects or programs that will really improve the quality of lives of our people, then that's part of our job. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Javier Sito. We recognize Senator Joel Villanueva and then Senator Bongo. Yes, Mr. President, thank you. I cannot help but associate myself to the statements made by our distinguished majority leader, our former Senate President, our Senate President himself, and Senator Pia, Senator Tulfo, Senator JV. Malicious is parang kulang po yung salitang malisyoso, Mr. President. Couple of days ago, si Senator Robin Hood at si Senator Bongo naman yung face of the day. Ngayon si Senator Migs. When we are just doing our job, I would like to put on record, Mr. President, that this representation worked very hard para dun sa budget noon sa Cancer Treatment Center dun sa Philippine General Hospital. Ilang bilyon po yun na pinagtulong-tulungan po nating mga senador. Yung pong pagtayo ng e-library sa Bulacan State University, pinagtulong-tulungan po natin yun. Tinulungan nyo rin po ako nun dito sa Senado. Kanina po kasama namin dito si President Jamison Tan ng BASI dito po sa San Rafael, Bulacan. Ikatlong building na yung itinatayo po dun sa Agricultural Center na yun. Last time, si Senator Kiko and I worked for the Bustos Dam. And unfortunately, kulang yung, wala na kaming makuhang pondo, kulang yung nagawa po namin. But we are working still to find more funds para i-finance ito. And that's the main reason why flooding is still a big problem in our beloved province. Tomorrow, I'll be visiting 11 towns, Mr. President. Lubog pa rin sa baha. And unfortunately, even, I'd be consistent with my advocacies in this same podium, Mr. President. Over and over again, since 2022, I've been talking about flood control. Nagpagawa po tayo ng feasibility study para po dun sa Bulacan. It took them 2 years, Mr. President. After 2 years, ask me if they were able to finish it. Yes, but are they implementing it? Hindi po. And, this is the main reason, Mr. President, that it pains me a lot as a legislator, as a member of this august chamber, na pag ginagawa mo yung trabaho mo, may isang malisyoso dyan na babatuhin ka ng putik, pero pag hindi ho nag-stick yung putik, hindi na sasabihin na tama naman pala yung ginawa mo, Mr. President. So, I'd like to associate myself again with our colleagues here. And I can assure you, Mr. President, when Senator Zubiri was our Senate President, lahat po tayo, Mr. President, kinakausap niya kung paano natin
isa katuparan yung ating mga advocacies sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Hindi lang po sa DPWH but in every single agency na dumadaan po dito sa ating institution. So I just want to put that on record, Mr. President, and I still would like to congratulate our colleagues for doing their job and making this country a better nation than before. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Joel. We recognize Senator Bongo. Mr. President, I just want to manifest in relation to the testimony of Mr. Bonoan earlier in the Sandigan Bayan. So ito mga boss, panoorin natin si Senator Bongo mga boss. Mahirap po mag-react sa isang issue na hindi natin alam anong pinagbabasihan at ano ang motibo. Marahil mas mabuting ibalik ang tanong sa nagbanggit nito. Base sa sinabi ni Mr. Bonoan, parte ito ng kanyang testimony sa Sandigan Bayan kung saan may hinaharap siyang kaso. Siya ang akusado. It would be best that he focuses his defense on proving his innocence rather than dragging our work as legislators into their mess. Dinamay pa nga kami ni Senator Robin. Una sa lahat, kung may ipinasang listahan ng isang undersecretary niya sa kanya ng mga proyektong galing daw sa opisina ng isang senador, anong listahan ba ang tinutukoy niya? Dahil sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. Gayunpaman, kaysa lagyan agad ng mali siya, natural naman na magkaroon ng koordinasyon at komunikasyon ang legislatura at ehekutibo, lalo na sa pagdating ng pagbantay ng tamang implementasyon ng mga proyekto. Halimbawa, simula nang naging senador ako, madalas ko pong kinakalampag ang mga departamento kapag may hinaing, request o report na nakakarating sa aking opisina, lalo na sa malalayong lugar na hindi pa tapos yung proyekto, kailangan ng mga completion. Mas bibigyan sana natin ng prioridad ito to make it operational at magamit po ng ating mga kababayan. Kasama na dyan ang mga nagpa-follow up ng mga proyektong pang local development na hindi na-aksyonan at na-implementa ng maayos. Parte naman dyan parte ng mandato ng senador bilang representanteng pang-nasyonal. Yan naman po ang ating trabaho na tugunan kaagad ito at maparating sa tamang ahensya. At hanggang ngayon, marami pa rin pumipila sa aming opisina hanggang ngayon na humingi ng tulong, hindi pa nila nagagamit ito, kailangan tapusin, kailangan mapondohan. Sir, unahin nyo naman yung lugar namin, 4th class municipalities kami, tulungan nyo kami. Hanggang ngayon po, lalong-lalo na po ako, ang hirap po ng buhay ko dahil naging parte po ako ng previous administration, kailangan ko ng soft landing na mapaintindi sa kanila na hindi ko na po matutulungan gaya ng ginagawa natin. So kung matatandaan nyo mga boss, si Senator Bongo yung may akda dito sa Malasakit Center mga boss, na kung saan napakaraming natulungan dito sa healthcare na ginawa ni Senator Bongo. Kaso lang mga boss, pag hindi ka kaalyado ng administrasyon, binibitin, mga boss, binibitin yung budget mo. Noong mga nakaraang taon, nung 6 years po na sa previous administration ni Pangulong Duterte. Parte rin po ng trabaho natin na bantayan ang implementasyon ng mga batas na ating pinasa rito. Oversight function natin yon. Kasama na dyan ang national budget bawat taon, naglalaman rin po ng mga proyektong nasa ilalim ng DPWH. So balita nga mga boss na walang budget yung Malasakit Center ngayon. Take note mga boss yung sa PhilHealth, zero budget ngayong taon mga boss. May mga tinatawag na continuing projects na kailangang mapondohan. Mayroon rin mga proyektong nasa GAA kung nung nakaraang taon na hanggang ngayon, yun nga po ang isa sa mga problema, Kami pa yung nadamay dito na sa totoo lamang po, kami yung less privileged dito. At alam naman po ng mga kasamahan natin yan for the past 3 years na ako mismo, yung mga proyekto nga po na nabilong po dun sa FLR, yung for later release at hindi nare-release yung pondo at hindi nauumpisahan. Ibig sabihin yan, ako po yung kami, yung mga less privileged dito sa Senado, as early as 2023, yung mga proyekto ko po. Ayan mga boss, natawa na lang si Senator Bongo dahil dito sa isiniwalat ni ex-DPWH Secretary Bunuan mga boss.
ay Naloko yung mga na. amendments natin hindi pa nare-release dahil identified po ako sa nakaraang administrasyon. At ganoon naman talaga ang buhay. Unang-una po, sa anumang listahan na yan, pakiklaro lang po na napakaraming listahan talaga ng proyekto na dapat aksyonan ng DPWH sa ngayon. Pero hindi ito nangangahulugan na konektado po ito sa flood control o korupsyon. So bago lagyan ng kulay ang pagbanggit ng pangalan ko ni Senator Robin sa kanyang testimonya, bigyan sana ng tamang konteksto dahil mula noon hanggang ngayon, wala naman tayong ibang pakay kundi magtrabaho at magserbisyo lang po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nangangailangan. At yung mga lugar na nangangailangan, yun talagang gusto nating unang matulungan. Nakakaloko ang administrasyon niyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakalungkot.